Looking for an ideal rest and recreation haven inside Subic Bay Freeport Zone? Search no more. All Hands Beach is the place for you. Spend fun moments with your family and friends in a relaxing atmosphere amidst the splendor of the majestic Subic Bay. All Hands Beach has well-maintained shoreline and free Wi-Fi. For beach lovers, experience the thrill of jet ski, banana boat, and bandwagon rides, as well as flyboarding, parasailing, and kayaking. All Hands Beach also offers budget rates on their room and beach tent packages. All Hands Beach is located along San Bernardino Road, Subic Bay Freeport Zone. For inquiries and reservations, you may call at landline number 047-250-2270 or mobile phone numbers 0922-826-2934, 0918-413-5251, and 0917-457-3978. It's all fun, all excitement, only at All Hands Beach. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Kainan at kwentuhan, hindi matapos-tapos. Kantahan at sayawan, buong araw ay kapos. Bawal ang magtampuhan, kung pwede magmahalan. Kung ayaw nyo na mag-usap, maghalikan na lamang. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow. Tradisyon, mahalagang kasaysayan ng kahapon at ngayon. Ito ang Olongapo, maunlad ang bayan ko. Mahal ko ang Olongapo, yaman ng Pilipino. Bongga po,
Ayan, magandang umaga po mga kababayan. Ako po si Robert Gonzaga at ito ang Bongga po. Kasama ko ang aking partner ngayon, si Hi, Miss good morning Janice, everyone. yan. I'm Janice Aloctrillo at nandito po tayo sa programang Bongga po. Yan. Kung saan aalamin natin ang mga samut-saring kaganapan dito sa loob at labas ng ating lungsod. Mga issue at kwentong lilinawin dito sa programang Bongga po. Yan, kung sakali lang hindi pa nalalaman ng buong sambayanan yung mga nangyayari ngayon, ito pagkakataon nyo na. Kasi matataas yung pader na nilagay dyan, yung fence na nilagay dyan sa may Marikit Park, so hindi mo makita yung nangyayari sa loob. So ngayon, papag-usapan natin at papakita natin yung mga footage later doon sa nangyari doon. Pumunta po kami, yung buong SBC team at saka yung ibang media doon sa site. Dahil si Kagawad Piano po, na isang proponent ng environment sa Olongapo, was pumunta doon para mag-inspect. Tapos kinover namin yung visit niya. Ngayon, nandito ngayon sa katabi ko, yung mga bisita natin, si Miss Eileen Sanchez, SBC manager ng SBC. Madam? Magandang umaga sa iyo, Robert, Miss Janice, at sa lahat ng ating mga taga-panood. At syempre, isa sa mga suki natin dito, ang isang alamat, ha? Alamat ba? Alamat talaga. At magaling na dating city administrator ng Olongapo at ngayon, kasama po sa Team Gordon 2016, si Sir Ferdy Magrata. Okay, good morning Robert, good morning Janice. At sa lahat po ng tagapanood ng ating Bongga po, magandang umaga po at mukhang magugulat tayo sa ilang mga footage na ipapakita natin ngayon hinggil doon sa nangyayari sa loob ng Marikit Park. Oo nga po, Sir Ferdy, maski kami na nandun, nagulat eh. So, palagay ko yung mga nanonood sa atin, ganun din ang mangyayari. So, simulan po natin, wag na natin patagalin. Bago, para maintindihan ng lahat, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga developments dyan sa Marikit Park. At saka dun sa tinatawag na KBG Complex. Yes. Kasi kung hindi niyo po natatanong, ang mangyayari dyan, yung proponent, yung SM po, gustong magtayo ng mga structure dyan, ng mga negosyo nila. Hindi naman masama, hindi naman tayo hadlang sa pag-unlad ng Olongapo at saka sa pagsulong ng ekonomiya ng Olongapo. Pero dapat, isasalang-alang din yung mga concerns ng mamamayan. Okay? So, para ilagay lang natin sa context, pakita natin yung unang video. Ito po yung pagpunta namin doon sa site nung isang araw. Panoorin natin. Ayan po nakikita nyo, nandyan kami sa loob ng KBG Complex. Habang pinuputol yung mga puno, habang ang sinasabi nila ay earth ball daw yan, yung pong nakaputi na yon is si Patrick Escusa na empleyado ng... Uy, ano yun? Uy, naku. Nakita niyo yun, Hinampas ni Patrick. Ano yung ginamit na yun? Parang bottled water. Parang... Container ng... water container water niya. Container. So, eto, doon sa video na pinakita na yan, ang dami ko ng mali na nakita. Pero isa-isahin natin. Ikwento natin na pumunta nga tayo doon para i-cover yung SBC, which is a local na media broadcast company na matagal na pong nagbo-broadcast sa Olongapo. Ilang dekada na ba ang SBC dito sa Olongapo? 46 years na ang 46 Broadcasting years Corporation. Na. Wala naman na sigurong hindi nakakilala si SBC. Okay? Robert, if I may batin, I was there, kasama ako doon. At bago pa nga nangyari yun, that was December 12. December 11 ng gabi, pumunta na kami doon. So, yung gabi pa lang. Oo nga ba? Bago pa yung araw na yon, ito lang maikwento natin, Miss Janice, kasi baka hindi pa rin alam ng ating mga kasama rito. Nung December 11 ng gabi, may nag-text sa amin na pinuputol na ang mga puno. So, wala talaga nagmamali dahil ang tataas ng bakod. At isinabay doon sa isang malaking event sa Marikit Park. Kaya walang makakarinig ng chainsaw, walang makakarinig ng tunog ng pagpuputol ng puno. So, we asked our reporter na pumunta doon. Pero sad to say, yung aming reporter nung pagpunta roon, hindi pinapasok.
Bagkus, medyo in-intimidate pa siya na parang pinagpakitaan siya ng mga ilang mga bagay na hawak ng mga nagpuputol na posibleng kapag nagpilit ka, may mga ganong may mga ganong indikasyon na kapag nagpurso yung aming reporter, baka masaktan. So parang tinatakot pa siya. Parang ganon, doon sa pagkaka-report sa amin. So, tayo, na-set aside ko na yung pagiging station manager ko ng Subic Broadcasting, kundi pagiging Olonga Peña na lang. So, talagang ang unang pumasok sa isip ko, bakit ganon? So, pumunta kami doon. Pumunta kami ng ibang reporter, ng ibang videographer, at umikot kami doon sa May Marikit Park. Talagang kapag hindi mo kabisado yung pagkakabako doon, never ka makakapasok sa loob ng area ng putulan. So pumasok kami doon sa May Marikit Park habang mayroong event yung mga kabataan. So finally, nung makita ko yung mga gwardiya, apologetic agad sila, sinasabi, kasi dati naman namin kasama sa trabaho, "Ma'am, sorry, hindi po namin kayo mapapasok." Ang sabi namin sa kanila, hindi kami nagpapaalam sa inyo. Talagang titingnan namin yan kung ano nangyayari dyan. Una, obligasyon natin yan bilang mamamayan. At pangalawa, obligasyon din natin yan bilang bahagi ng media. So umikot pa rin kami. Nakakita kami ng pagkakataon na makakuha ng litrato. Pero bago pa ako makakuha ng litrato, talagang hinarang kami. Physically, hinarang kami. Meron tayong mga ilang video dyan na makakapagpatunay na talagang wala silang sinisino. Babae, lalaki. Talagang haharangin nila para hindi lamang makakuha ng impormasyon kung ano yung nagaganap sa likod ng bakod. So may mga footages po tayo niyan, Meron, madam. oo. At medyo yan, mga bago-bago pa lang yan, kaya inaayos ng ating mga, mamaya, ipapakita natin yan. Kaya yung sumunod na araw, talagang pinaalam na natin sa lahat ng ating mga kapatid sa media, kaya kasama din natin yung mga taga GMA7 at Philippine Daily Inquirer, TV22, yung grupo ng Bigwas, kasama ang OKFM at saka yung DWGO. Lahat nag-full force talaga pumunta doon sa area at yun nga yung pinakita video Legitimate kanina. na coverage po yan dahil yung issue na yan is malaki at concern yan yung buong Olongapo. At kung hindi nyo na itatanong, yung mismo nagpapaputol ng puno doon, yung local government ng Olongapo, yung si Mayor Roland Paulino, yung kanyang administrasyon. Paano namin nalaman yan? Yung mismong empleyado doon ng SBMA na si Sir Patrick Iscusa, ang nagsabi sa amin na gano'n. Kasi tinanong ko siya, sino ba ang nagpapagawa na ito? Ang sabi niya, yung permittee daw. Ang permittee is si TK Balde, who is not doing this in his own personal capacity. Because hindi naman siguro anong power niya para humingi ng permit ng gano'n, ano? So, ibig sabihin, yung Paulino administration ang nagpaputol niyan, ang nagpagawa niyan on behalf of a private company which is SM. Okay. Okay? Bago natin iwanan yung footage na yun, no, there is only one thing which really troubles me. Nabanggit mo yung Patrick Iscusa. Ano ang personality niya na parang siya ang nagsusupervise noong pagputol ng mga puno sa Marikit Park? Nakita ko yung footage na yon. Naalala ko yung footage ng Ampatuan Massacre na kung saan yung mga bangkay ng mga periodista, mga tao binabaon. Pero dito, hindi binabaon, pinuputol yung mga mga puno. Ang tanong ko doon is, ano ang role ni Patrick Iscusa doon sa ginagawang pagputol ng mga puno dyan sa Marikit Park? Yan, meron po tayong sagot dyan. At siya mismo ang papasagutin natin. Kasi tinanong natin yan sa kanya, at eto nga, ang isang nakaka-bother dyan, parati nilang sinasabi, pag nag-cover yung SBC, bias daw. Actually, nung second day, yung mismong pinakita mong video, medyo naharas yung aming isang photographer. Tinignan niya yung ID, tapos sabi niya, ano to? Subic Broadcasting Corporation, bias to. Binagsak niya yung ID doon sa dibdib ng kasama ko. Kay Gordon yan, yun ang pagkakasabi. Siyempre ako, judgment call yun eh. Ako ang station manager, nilapitan ko siya. Ano ang problema, sir? Sabi ko, kung Subic Broadcasting yan at pag-aari yan ni Buong Gordon, wala ba kaming karapatang mag-cover dito? Pinupurso ko siya, umaalis nang umaalis. Hanggang sa nagkaroon na nga ng commotion na tinatakpan at hinahawi yung mga camera. Ibig ko sabihin, meron kang legitimate ID, meron kang
katunayan na ikaw ay miyembro ng media, ganun ka tatratuloy. At saka common na accusation yan sa lahat ng media. Oo. Sa lahat, parating sasabihin ka, bias ka. Basta yung nasusukol na, sinasabi bias ka. Pero ito, pagbigyan natin si Mr. Patrick Siscusa, pakiplay ng pangatlong video natin. Dahil dito, sumasagot siya mismo. Ano bang ginagawa niya dyan? Sino nagpadala sa kanya dyan? Yung pangatlong video, pakiplay. Also, meron siyang sagot, ano? Yeah. Hindi namin ginawa yun. Kasi pag tinat po namin sa main pack, that is cutting. That is killing that way. We did not kill that way. We just earthballed them for transfer to the new transplant site. So, hindi ba wala pagpatay sa puno ito nangyari ito? Hindi po yung patay. 3 months po ang stored food niyan sa katawan. Kaya po nakalagay sa permit, ang alaga po niyan, 3 months. Nakalagay po sa permit. Paano kung namatay? Replacement. Ako po ay nagsusupervise lang ng proseso. In my capacity as a forester who was requested by the mayor to the chairman of SPNA. Official. Directive po namin dito, i-check lang po na nai-implement po yung nakalagay sa kanilang dating. Kasi po ang issue po ng nandito po kami para i-check. So, cutting permit. Wala pa naman po cutting report po yun. Cutting bowling. Sinabi nung pag-usapan muna natin sinabi ng DNR representative. Nandun sila. Ang sinabi nila, meron daw, sinusupervise nila yung tree cutting at saka yung earth balling. Kaya sila nandun. Ngayon, eto naman po si Mr. Patrick Siscusa. Ang sabi niya, Sino-supervise din niya? sinusupervise niya yon at nirequest daw ng local government ng Olongapo sa SBMA na dahil SBMA employee siya, na mag-supervise siya doon. Sabi niya, official yon. Nung tinanong niyo siya kung patay na ba? Hindi. Mamamatay ba itong mga puno na to? Hindi, ang tinatanong ko sa kanya, bilang forester, alam niya ba kung ilan ang edad ng puno? So, sinasabi niya, hindi niya masasabi hanggat hindi hinahati sa gitna. Pero sabi ko, walang ganun technology. Nakakaawa naman pala ang puno. Kailangan patayin muna bago malaman ng edad. Buti ang tao, buhay pa siya, alam mo na edad. Ay, yung puno pa, patayin mo muna. At tinanong din siya, paano pala kung halimbawa mamatay? Anong gagawin? Replacement. Replacement. Ganun lang kabilis yung sagot niya, replacement. Oo. Ng seeds? Yun ang ibig sabihin. Oo. At may binanggit din siya na siya rin mismo ang kumuha ng mga tao, lalo nang galing doon sa Pastolan area, para tumulong doon sa pagsisecure di umano ng ugat ng puno. Para mabuo natin yung sitwasyon na nandun, i-play natin yung pangalawang video kasi nandyan na si Kagawad Edic. At tanong natin siya kung ano yung nangyayari. Wala pambabastos ito. Yung pagpuputol nila ng mga puno ay pangtatraidor. Pangtatraidor sa syudad, pangtatraidor sa taong bayan. Imagine mo naman, binagbigay ng permit ang DNR December 10. Pagkatapos December 11, tama ba? Kagabi. Talagang gabi nila pinutol ang puno at hindi na naghintay ng liwanag ng araw. Talagang sa gabi nila pinutol. Hindi ba naman pagtatraidor ang mga bagay nito? Ang malamig sa City Council, pwede. Maganda yan. Sabi ni Sir Tiki, puno. At kahit yung punong makikita nyo sa likod, yung malaking-malaking yun, tinutol din yun. Chine-chainso yan. Nandun kami na pakinggan namin. Yan na yung huling glimpse natin ng punong yan. So, alam mo, nakakalungkot talagang kung nandoon ka sa area, kahit na ano pa ang iyong affiliation, talagang babagsak ang loob mo sa nakikitang ginagawang pagpatay. Makikita mo maliwanag may bad faith. Yung sinasabi ni Kagawad Piano kanina, na ginawa nila ng gabi. So it was done surreptitiously, like a thief in the night. Yes. Na parang ayaw talaga nilang ipakita sa mga mamayan ng Olongapo yung kanilang ginagawa na kasalanan pagpuputol ng mga centennial trees. Ito yung sinasabi mo. Ito, ayan. Yan. Tinatakpan yung camera. Yan. Ayaw nila magpa-cover. Kaya makikita mo rito talagang emotional na si Kagawad Piano dahil hindi niya maatim na makita kung ano yung ginagawa sa puno at walang maliwanag na na abiso talaga. At nung tinatanong nga yung authority ni Mr. Escusa dyan, ganun lang ang sagot, Ito, kita nyo.
Ito isang kasama natin sa Lydia to sa Facebook expose. Tapos ito si Tommy Aguile. Yan. Kasi ito nga si Miss Rodalyn, laging tinatanong yan taga rito ka ba? Taga rito ka ba? Taga SBMA ka naman sa kanya. Ngayon taga SBMA si Escusa, anong ginagawa ngayon dito sa proyekto sa loob ng Olongapo? Robert, perhaps we can write Chairman Garcia. Kasi parang there is some sort of something irregular na ang SBMA will be interfering with something which is ultimately a business ng syudad. Yeah. So gusto nating malaman kay Mr. Garcia if indeed there was this authority na ibinigay niya kay ano pangalan? Mr. Patrick Escusa na siya ang mga siwa nung pagpuputol ng puno dito sa Marikit Park. Alright? Kahit nasabihin natin na mayroong permit. Alright? Granting na may permit. Pero hindi pa natin nakikita ano ba yung permit na yan. Ano bang extent ng permit na binigay ng DNR? Saan ang galing yung permit na yan? Alright? Now, ang masasabi lang natin, yung ginawa ni Pat Escusa na pagpuputol at sinasabi niya na merong otoridad galing sa permiti, which is the city government. Wag nating ilayo yung usapan dito na it was the city government. I right? think, Headed by Paulino, Sir Ferdy, ang siya nagpaputol ng puno. At pagkatapos, ginamit niya pa yung tao ng SBMA na allegedly ay inauthorized ni Chairman Garcia. Sir Ferdy, I think there's a reason for that. Bakit yung city government ang gagawa ng bagay niyan on behalf of a private alam company? natin yan kasi napasok na napasok ang SM sa Baguio. Alright? Alam nyo, nung ginagawa yung SM sa Baguio, ilang daang mga pine trees, mga puno din ang pinagpuputol nila roon. And nalagay sa hindi kaaya-ayang sitwasyon yung SM. Ayaw nilang maulit dito sa Olongapo. Kaya hindi na sila mismo ang gumawa. Hindi na sila ang gumawa. Kumuha sila ng ibang berdugo. Alright? Para patayin yung mga puno. Para sabihin nila, meron silang tinatawag na plausible ano tawag dito? Yung plausible deniability. Correct. Plausible deniability. Sabihin nila, hindi kami nagpaputol ng puno niyan. City government. Hugas kamay, ano? At hindi nga naman talaga sila. Pero to think, Robert, I'm speaking in behalf of my mga kasama. Kaya kami na pumunta dyan, ang alam namin kasi wala pa talagang permit na ibinibigay. As of yung huling pakikipag-usap namin sa Senro, ang sinasabi nila sa record nila, wala pa. At alam namin, dahil wala pa, dahil merong nakaumang na petition signing, meron talagang opposition. So, kami, lagi naman kami nagpa-follow up, naghihintay kami kung ano na yung resulta ng opposition at bigla na lang nalaman namin nagputol. So, ibig sabihin, bigla talaga kami nagulat na eto pala meron ng clearance, meron ng clearance from the regional office, di umano, at meron na rin permit from Senro. So, Eileen, ang nakakasakit na loob nito this is not a matter of legal or illegal. This is a matter of being right or wrong. Right? So as sinasabi natin, yung pauna ni Robert kanina, hindi naman tayo against development. Pero tignan natin, yung mga masasagasaan nating mga bagay, yung holistic development na kung saan we could also protect the interest of the environment. Ang nakakasakit kasi dyan, babasahin natin yung dyaryo ngayon. Doon sa nagkaroon ng Paris Conference, na kung saan 200 nasyon ang pumirma sa isang kasunduan na they are going to protect the environment para sa ganun i-reduce nila yung carbon emission to arrest global warming. Pagkatapos, here comes the administration na kabalintunaan, kabaliktad yung ginagawa. Sa elementary, siguro nakalimutan niya yung pinag-aralan natin no grade 1 o grade 2. Yung puno kasi, alright, ang intake niyan carbon. Alright, yung carbon na masama para sa ating environment, tinitake yan ng puno. So, pagkatapos, ang hinihingi naman yan, oxygen para sa tao. Alright? So, yung pagputol na punong yan, ang tanong niya sa Facebook, kung puputulin ko ba yung mga punong yun, hindi na kayo makakahinga? What a stupid question. Alright?
Pero, if you are going to take that, doon sa tinatawag nating pangmalawakan na sitwasyon ng environment, mali yung kanyang ginawa. Alright? Yung sasabihin na tanong na, nasa Facebook yun eh. Siya mismo ang nagsabi, kung puputulin ko ba yung mga puno yan, hindi ka na makakahinga. Alright? Makakasama para sa ating kalikasan. Makakasama sa buhay ng tao. Yun ang sagot. At doon sa Facebook na rin, yung boses ko yung nagtatanong nagsalita na, pero harapin po natin na makakaapekto ang pagputol ng puno na yan doon sa holding capacity ng mga tubig pagka Anong sagot umulan. niya? Yung ano lang, di ba yung Kuya-kuya. ano lang, parang, ewan ko, parang hindi mo makuhanan talaga ng On that note, sagot. meron po tayong question. Bago yung question natin, Janice, magbe-break muna tayo. Tapos, pagbalik, ano natin yung mga katanungan. Alam ko, maraming gustong magtanong dito sa usapan natin yon. So, pagbalik natin, Janice, babalik ang Bongga po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Nagbabalik po ang programang Bongga po. So ngayon, sasagutin natin ang mga tanong. Ang una pong tanong ay ang mga permit para sa mga sensitibong proyekto ay dapat nakapost sa public places para ma-inform ang lahat. Pero itong sa Olongapo City Convention Center area ay halos nakatago ang mga permiso. Bakit po kaya? Hindi tayo ang makakasagot para dyan. Although, totoo naman yung sinabi mo, Miss Janice, na meron, pero hindi siya ganun ka-visible sa public. Dapat prominently placed. Yes. They are just being consistent naman, Janice. Una-una, binakuran nila, walang permit. Hindi nagpakita yun, nag-apply ng permit. Pagkatapos, ang ginamit nilang pangalan, Prinsipe Dizon, non-existent. Sino man yun? Then, meron bang resolution ang Sangguniang Panlungsod authorizing the closure of the street? Wala. So, transparency kunyari,
May nakalagay ba doon kung anong proyekto, extent ng proyekto na ilalagay nila sa Marikit Park vis-a-vis with the SM? Wala. So, ganun lang yun. They're just being consistent. Ito nga na panloloko sa mga taga-Olonga po. Ito nga po yung ironic dito sa administrasyon na to, bordering on the comic na, no? Oo. Because they're claiming na transparency and good governance yung kanilang slogan. But at the same time, they're doing things that are anything but transparent or good. Ito ang case in point, itong Marikit Park Project. Balikan lang natin yung kanina, medyo ano ko dun sa media kasi yung sinasabi nila, parati ko naririnig yan Yung SBC daw bias, yung SBC daw anong ibig niya sabihin doon? Meron daw news blackout pag Gordon, may news blackout. Hindi po totoo yan. Ang tagal kong naging practicing journalist sa Olongapo. Hindi ko pa nasubukan na yung Gordon, harangan ako mag-cover. In fact, the difference nga is, yan pang mga yan, kahit na anong gawin mo sa kanila, hindi naman pumipiyok. Hindi katulad ng ibang politiko na nandyan. Sumusugod pa ng station. At saka ang mga media people natin dito, insulto sa kredibilidad ng mga media people natin na para bang sinasabing kaya silang patahimikin ng iba't ibang anyo ng pagpapatahimik. At saka, hindi ganoon ng mga media natin dito. Isipin nila yung sinasabi nila. Dahil yung etong Paulino administration, meron din naman mga sympathetic na media yan. Ibig mo sabihin, parte ng media blackout yan? Yung mga kasama nyo ngayon, parte yan ng media blackout? Ngayon, Robert, ano naman ang masasabi mo sa ginagawa nila? Nakita mo sa video kanina, hinampas pa ng water container si Tommy. Pero prior to that, merong order, may sinasabi si Mr. Escusa na, bakit nandito yung mga yan? Palabasin. Parang hindi kami talaga pwedeng pumasok. Kaya lang in-invoke natin talaga yung ating pagiging media. Isang dambuhalang kalokohan yan. Ang pwede nyo pong gawin, basahin nyo yung konstitusyon ng Pilipinas. Yung freedom po ng press at saka ng expression is the only profession na protected doon. There's a reason for that. Kasi pag yung executive, yung legislative, yung judiciary mo, bulok at corrupt, yan na lang ang natitira na mag-check and balance sa'yo. Kaya nga po yung media, yung watchdog ng society. Ngayon, kung bubusalan mo yan, edi ang extreme na form ng pambubusal sa mga media is assassination. Yan yung ginawa ng mga ampatuan doon sa lugar nila. Oo, kaya kita mo naman, kinukondem sila ngayon ng Yan ang extreme na form ng censorship. Halos ng bansa, oo. Diba? Tapos sasabihin nila, Sir Ferdy, may media blackout, merong bias, ganyan-ganyan. Nag-a-apply lang yan sa mga kalaban nyo, sa inyo, hindi. Wow! At saka yung news blackout na yun, nangyari yun noong panahon ng martial law. Hindi naman na martial law ngayon. Di ba? Parang... In fact, dito sa, kayo po, city administrator kayo ni Sir Bong dati, I was the reason kung bakit natanggal yung isang CD, director ng PNP. Dahil malaya kayo nagawa ang inyong... Ako po ang dahilan. Paano mo masasabing media blackout yan? Insulto yan sa lahat ng mga media practitioners. Mga professional na media dito sa Olongapo. Yun lang masasabi ko dyan. Marami pa ako masasabi pero pagbibigil na lang. Pigil ka muna. Baka mamaya ikaw naman na mag-init ngayon dyan. Hindi, ako naman, bago Sir Ferdy, yun, siguro, ako naman masasabi ko dyan, merong harassment na nangyayari ngayon sa bahagi ng media. Kasi the way they treat us na SBC ka, bias ka, ano na yun? Yun ang ironic. Oo, di ba? Sabihin nila dati ganyan, tapos kayo pala ang gagawa niyan ngayon. Tapos pipigilan mong pumasok ang mga taong may camera, may taong may mga hawak na cellphone para mag-cover. At ang worst, yun talagang sasaktan ka. Tsaka bakit? Sasaktan ka, di Kala ba? ko ba transparent? Nagbabasa ba kayo ng dictionary? Ano bang ibig sabihin ng transparent? Di ba? Alam naman nila yun, di na nagagawa, Robert. Oo nga. Ikaw ang host. Ako ang host, pero nagpa-practice din po kasi ako sa media. Matagal ako naging reporter, pero ngayon kasi medyo pwede na ako magsalita dahil nag-aano na ako na parang komentarista na rin. Speaking of transparency, September 14 this year, sinulatan ang administrasyon ni Paulino ng COA. Dahil doon sa kanilang pagdidemolish, yung kanilang intent to demolish buildings, mga government buildings dyan sa may Marikit Complex, worth 86 million pesos. Sabi ng COA, bakit nyo i-demolish? Hindi serviceable pa naman yan. Those were not declared
unserviceable. Then, doon sa huling paragraph, nakalagay doon, for the record, wala pa kayong sinasubmit ni isang dokumento, ni isang report, ni isang kontrata hinggil dyan sa transaksyon ng SM at ng lungsod ng Olongapo. Transparency, Robert? Kung yung mismong watchdog ng government, Anything COA but, themselves have not been furnished a copy of any records relative to this SM Paulino project. Now, balikan natin yung puno. Alam mo, nung elementary kami, Jenny, siguro, natatanda mo ito. We were made to memorize and we were made to recite. Yung tula ni Joyce Kilmer, Trees, poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Alright? Ilang daang taon yung puno natin? Creature ng Panginoon, pagkatapos pinutol. Bakit? Kasi yung mga nakaupo ngayon, hindi nila alam yung tula ng trees eh. Ang alam nila, pen, desara pen, gintong pilak, namumulaklak sa tabi ng dagat. Yun ang masama roon, gintong pilak. Pagkatapos, yung mga puno na kung saan ay nakatulong at bahagi na ng kasaysayan ng Olongapo, pinatay. Okay, Robert, mukhang available na raw yata yung video na nangyari nung sige, gabi. Pero dadagdag ko pa rin, bago yun, hindi na natin malalaman ngayon, hindi natin mapanghahawakan kung ano yung magiging course of action na pwedeng gawin ng mga taong medyo nabastos noong coverage. Kaya, yung lalo na si Tommy, pinukpok, hindi natin alam kung ano yung pwede pa niyang gawin. Pero, itong papakitang video po, habang pinapaliwanag ko, ito yung nangyari noong December 11 ng gabi, na talagang pumunta po kami doon para tingnan kung ano talaga yung sitwasyon. So, ito, isang CSSU, yan, tinutulak ako dyan, So, sinasabi ko lang dyan na kukunan ko ng pictures kung totoo ba yung report sa amin na pinuputol na ang mga puno. So, makikita nyo dyan, ako yan naka-gray na sweater kasi gabi na talaga yan at itong CSSU ay hinaharangan ako talaga. So, medyo, alam mo naman tayo mga media people, mapanggiit, kaya kahit nakaharang siya, ay kumukuha pa rin tayo ng picture. Medyo tinutulak-tulak ako dyan. Sinandwich ako ng dalawang na-sandwich ako, di ba? Gabing-gabi. So, yun. Isang indikasyon yun na kung paano natatrato yung ating mga local media. At nakakalungkot po na sa sarili nating lugar, lahat ng media dito magkakakilala. Alam naman kung ano yung ating mga kulay. Pero ibig sabihin, pagkadating sa pagkuha ng katotohanan, sana naman ay maging patas tayo kung paano natin to ibibigay at mapapaabot sa mas malawak na mamamayan. Tsaka walang iiyak. Coverage lang yan. Sino ba yung umiiyak daw? May mga umiiyak eh. Ganun wala. Pero sa hanay ng Subic Broadcasting, tingin ko, talaga. Pag halimbawa, determined na makakuha ng katotohanan. Yung Paulino administration, merong ginawang maganda, pwede naman kayo magpa-cover Palagay ko yung mga tao na nag-cover doon, kino-cover din naman kayo. Oo, kung papayagan nyo dahil pag nagko-cover yung SBC, ayaw nyo na naman. Bakit? So, yun. Yun lang yung aking dito, intensyon na magpa-guess sa inyo. At salamat doon at salamat sa pagpapaunlak dito sa programa. At sana magpatuloy pa yung SBC sa pag-cover ng mga issue dito sa Olongapo. Tingin ko nga marami na mag-i-interest na maging media people ngayon dahil sa nangyaring yan. Dapat. Kasi mag-challenge sa mga kabataan natin na dito, hindi lang pala yung mga big networks ang kakayaning bagsagawa ng mga ganyang hakbang, kakayanin din dito sa lokal. Please lang yung mga taga-Olongapo hindi duwag. Sa totoo lang. Walang ganun. Oo. At basta hanggat pinupurso mo ang pagkuha ng katotohanan, wala makakapigil sa inyo kasi yun naman na meron tayo sa ngayon, di ba, Sir Ferdy? Miss Aline, Sir Ferdy, babalik po tayo. Magbe-break muna tayo. Janice, meron ka ba mga tanong dyan? Alam ko, kaya babalikan natin yan. Oo. Hindi, sanay na yan. Nakahanay na yung mga questions. Yan, Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo,
ballroom dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM radio. We want you to visit our place too. GG Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yan, Janice, nandito na naman tayo sa sa bongga po. At ngayon, kasama na natin si Kagawad Edic Piano. Kasama rin natin 'to doon sa pagpunta. Actually, siya yung nagpasimulo niyan eh. Oo. Pupunta Nakita doon natin siya sa footages kanina. at kinover natin siya. Now, bago natin simulan yung pagtatanong kay Kagawad Edic, pakita muna natin itong video nung nangyari doon sa Marikit Park. Yung una. Akala ko talaga po siya sa magulang. Oh! Sino ka? Consultant ka ba? Oh! Ay! Ano? Nananakit kayo? Bakit di nananakit? Bakit di nananakit? Bakit di nananakit? Nakita mo na kami doon, nakaganon siya. Ito ka sa akin, no? Yan, Kagawad Edic, kayo po yung nakapula doon, ano? Oo. Pwede bang, kasi medyo parang tensyonado ka doon sa Marikit. Ano ba nangyari doon? Pwede pakikwento muna sige, sa amin. Robert. Sino ba namang hindi magiging tensyonado, no? Nung nakita natin, nabalitaan natin nung gabi pa. Imagine, gabi nila sinimulang putulin yung mga puno. So, kinaumagahan, dahil alam natin, mahihirapan tayo magkuha ng mga pictures doon sa gabi dahil sobrang dilim doon sa lugar. So, kinaumagahan, early morning, talagang nagtungo tayo doon. At nung binuksan natin yung gate, no? Nung fence area, nakita natin na yung isang mama doon na tiga SBMA, sabihin na ba natin ang pangalan? Okay. Si Patrick Escusa, supposedly the forester Patrick Escusa. Sa Ecology Center ng SBMA. Ecology Center ng SBMA. Nakita natin, nakaupo siya doon at tila nagmamando. No, at nakita natin talagang kaawa-awa yung mga puno. No, nagkalat yung mga puno, yung mga binungkal na mga lupa doon at tuyong-tuyo yung mga lupa, no? Niwala man lang moisture. So, yun yung agad yung tumambad sa akin na nakita ko yung anong tawag diyan, yung scene na yung puno ay talagang kaawa-awa, parang kalunos-lunos, may massacre, may murder, no? So, yun yung unang pumasok sa atin. Tapos nakita ko itong si Patrick Escusa na supposedly ay dapat magtatanggol, no, sa mga puno. Nakita natin na siya pa yung nagmamando-mando doon. No, kaya talagang yung dugo natin umakyat sa ulo at talagang nung hinihingian ko siya ng paper, sabi niya, "Do I have to show it to you?" Yung legal paper kung meron siyang doon,
talagang nagalit na talaga ako at I have to admit, talagang minura ko na siya. That time, no? Talagang sinigawan ko na siya at minura ko na siya. Sa sama ng loob ko, no? Sa nakita natin dun sa nangyari sa puno. Kagawad, maski ako, personally, kilala ko si Patrick Escusa. Alam ko na nasa Ecology Center din siya ng SBMA, so hindi ako nagtataka kung bakit meron siyang alam dyan. Ang pinagtataka ko, na nandun siya. Kasi nga, SBMA official siya, in effect. Tapos, siya na rin na nagsabi, yung permittee is si TK Balde. Pero, yung syudad, walang tao dun. Walang tao yung syudad doon except yung mga security guard siguro. Kaya nga magtataka ka, PNP Robert. na nandun. Pero SBMA nagsusupervise. Exacto. Kaya hinihingian ko siya ng paper. Meron ba siyang legal paper na talagang siya yung inilagay doon para mag-supervise nitong mga bagay na ito ng pagputol ng puno. Ang sabi niya, earth bowling daw yung ginagawa. Pero ang nakita natin doon talagang I doubt it kung earth bowling yung ginawa. Paano man tayo ang binobowling? Oo. kaya sobra talaga, napamura na tayo doon. At nakita natin, sinabi natin doon sa mga pulis, may mga nakabantay doon, parang mga military man, I suppose mga pulis sila, na sinabihan natin na unang-una yung fencing doon ay illegal. Kasi walang road closure ordinance kaming ipinapapasa sa sangguniang panglunsod ng Olongapo. So ang alam ko talagang dapat yan, bago ka magsara, Old Hospital Road yun talagang road. So yung mataas na fence doon, walang permit yan? Walang permit, walang yan. Hindi kami gumawa ng road closure ordinance dyan sa bagay na yan. Kaya noong pa sinasabi ko na illegal yon. Dapat yung mga pulis talagang dapat tanggalin yung bakit fencing sila pa yung doon. nagbabantay doon? Ayun na nga, hindi natin malaman. Pagkatapos naglagay sila, di ba, ang owner supposedly ng Old Hospital Road at ng Convention Royal Blood, Center. Prinsipe. Oo, Prinsipe Dizon, no? Na-question natin, ilang beses natin yung question sa sangguniang panglunsod ng Olongapo, sino si Prinsipe Dizon, no? Para at least yung mga proponent nitong SM Olongapo agreement ay sabihin man lang kung sino yon. Pero dead na Dead man. Nakatawa lang, nakangising aso lang sila Hindi nila sinasabi sa amin o sa akin na nagtatanong kung sino si Prinsipe Dizon. May sinasabi nga, Sir Ferdinand? Yeah, isang bagay na dapat nating bantayan, no? Parang meron silang, kaya nila minamadali yan, ay meron silang parang time frame, timeline, na kung saan ay ita-transfer na nila, i-deliver na nila yung Marikit Park at yung kabuuan ng Olongapo Civic Center sa SM. At may nagsabi sa akin na ang balak nila ay i-turn over na yan sa SM sa December 20. Yun po ang sabi ni Patrick Escusa. Si Patrick ba nagsabi siya niyan? nagsabi nun. So, ano mangyayari after December 20? Ibig sabihin, lahat ng puno dyan, papatayin na nila. Yung mga building dyan, i-demolish na nila, including Gordon College. Hindi pa tapos yung academic year ng taong 2015-2016. Ang tanong, if they're going to start site development starting December 20, which according to Patrick Escusa would be the date in which they're going to turn over the place to SM, saan pupunta yung mga mag-aaral? Alright? Saan ililipat yung mga estudyante ng Gordon College na hindi pa naman natatapos yung academic year 2015-2016, nasa prelims pa lang tayo ngayon di ba? Oo nga, sir. On that note, meron tayong question. So, naputol na nga po ang mga puno. At susunod na malamang ang pagpapagiba ng mga building doon. So, may paraan pa po ba upang mapigilan ito? Like, maybe TRO, diba? Yun ngayon yung aming nilalakad. Siguro kung tamaan ng kidlat lahat yung mga taong yan, no? At, di ba? Ang mga puno, may mga goddess yan mga goddess of trees. Of course. And I tell you here now, sana they could be cursed by the goddess of trees and the forest na tamaan ng kidlat yung mga yan, no? Siguro yun. Para mapigilan. Pag magalit si Bathala. Karma yan. Yan, magalit si Bathala. Magalit si Bathala. Alam mo yung galit ko doon, nung araw na yon, ang feeling ko merong sumaklob sa akin na espiritu ng puno. Oo nga. Kasi kawawa talaga yung mga puno. Talagang minurder sila, minasakor sila doon. Hindi, kagawa talagang passionate na maputo. Pero alam mo, seriously, although I hope ganun na mangyari, but seriously, marami tayong magagawa Una-una,
kailangan magising yung diwa, yung damdamin ng mga taga-Olongapo, no? Na ibang klase na yung ginagawang mga sabi nga natin, let's temper our greed. But these people, yung kanilang pagiging gahaman, walang kwan. It's open-ended to the point that even trees are being killed. So yung mga taga-Olongapo, dapat bantayan natin. Yung ginagawa nilang yan. Pangalawa, siguro, andyan naman yung husgado eh. So if our people can do something para sa ganun ay mapigilan yung mga masasamang bagay na kanilang gagawin diyan sa may Marikit Park. Napaisip lang ako doon sa sinabi mo kanina, Sir Ferdy. Hindi lang pala yung mga puno ang endangered doon, pati yung mga estudyante, ano? Yes. Exactly. Dahil sinakripisyo na sila yung pag-aaral nila para doon sa proyekto. Yeah, kasi nang by December walang 20, they're going to start site development. All right? Walang plano. Saan mo ilalagay yung mga estudyante? Another SM, silong ng mangga? So, saan mag-aaral yan, di ba? Alam mo, sa SM, ano yung SM? Silong ng mangga. Eh, dahil wala pa namang naiita yung mga silid-aralan para paglipatan sila eh. Alam mo, Robert, yung unang-una naming diskusyon nung pinapapasa nila yan sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo, ang unang-una naming sinabi, dapat unahin ang Gordon College. Yung paglipat. Ngayon ba may nakikita na kayong construction doon sa paglilipatan supposedly sa Etot? No? Wala po. Wala eh. Hindi lang pala yun. May naisip pa akong isa. Dahil nandun din yung museum ng Olongapo. Parang binubura mo na ba yung kasaysayan ng Olongapo? Dahil maraming landmark ang area na yan. Ngayon magiging hindi landmark. These are people without sense of history. Palibasa, hindi taga rito yung mga yan. Alright? Hindi nila alam na yung Marikit Park, dating JC Playground niya. Siguro alam mo yun, JC Playground, Marikit Park. Kaya tinawag na Marikit Park dahil galing yung pondo kay Mrs. Marikit Lopez, asawa na dating Vice President. No? Kaya kinanya. Kala ko Marikit kasi maganda. No, it's not. Kay Marikit Lopez yan. Pagkatapos, alam mo yung Phil-Am Youth Center, di ba? Yes, naging International Youth Center, Convention Center. Pagkatapos yung mga punong yan, noong long time ago, noong nasa elementary kami, talagang napakaaliwalas nung paligid because of those trees. Ngayon, sabi ko sa iyo, parang naalala ko yung Ampatuan Massacre nung nakita ko yung bako roon eh. At yung mga estudyante talagang kawawa, Ferdy, dahil talagang yung fencing, talagang halos wala nang mapuntahan o malakaran yung mga estudyante doon. At ginagawa yung lahat na yan habang nag-aaral sila. Exactly. Kaya yun yung pinaglalaban natin ngayon. Yan ang sinasabi natin na mali ang ginagawa. Walang kaplano-plano, Robert. Mga mamamayan ng Olongapo ay malaman at ipaglaban din. Bakit kaya, sir? Ikaw dati kang city administrator, pwede bang yung mga ganyang kalalaking mga development spontaneous? No, kung ano yung naisip natin ngayon, pagawin na natin, parang ganon? Alam mo, sabi nga ni Brad Pitt, raise the roof. Sabi niya, uso na ngayon yung pagtatransfer ng pagdadagdag ng ilong, pagdadagdag ng boobs. Rito. Sana mauso yung pagdadagdag ng utak para yung mga namumuno sa atin kahit paano makapag-isip-isip naman. At saka on that note, we have a question kulang pa pala. for Dapat Kagawad meron Eddie. ding heart transplant para magkaroon ka naman ng puso, di ba? Walang puso eh. So, Kagawad Edic, hindi po ba napag-usapan sa regular session na may naitakda ng PEDSA sa pagpaputol ng puno sa naturang lugar o sadyang inilihim ito sa inyo dahil alam nila tututol kayo? Nagulat din si Kagawad Ang tagal namin nang humihingi sa DNR, sa Sendro, kung kailan yung permit, no? Walang binibigay, ang tagal na panahon. Nung nalingat tayo, December 10, nagbigay sila ng permit. December 11 ng gabi, nagpuputol na sila. So wala man lang yung span ng time na ipaalam sa mga tao, nagbigay na ng permit ang Sendro, ang DNR, at puputulin na namin ang mga puno para at least yung mga tao makapag-react at ano yung may gawin, no, na paraan. Pero wala hindi sila nagbigay ng pagkakataon. At yung kontrata na yan ng SM, December yan, naipasan sa, mga December 16 ata naipasa sa Sanggunian. Pero yung kontrata, ang tagal siguro inabot ng 7 months, 8 months, bago sila nakapagbigay ng kontrata. Yan. Pagkatapos ngayon, sino pumirma ng kontrata, Kay Dick? Well, siyempre, andun si Mayor Roland Paulino. Exactly. Kasi, andun na naman sila sa kanilang, doon sa kanilang panlilil lang, na sinasabi, nagsimula yan kay Bong Gordon
Right? Binibintang nila na yung ginagawa ngayon sa Marikit Park, yung SM, lahat yan ay kay Bong Gordon. Kaya nga dito, wala tayong, di ba meron tayong ISIS? Oo. Dito, wala tayong ISIS dito, pero meron tayong Sisi. Ha? Alam niyo ba, eto, tanong ko, Robert, let's be serious about this. Kailangan pa ba sa Olongapo ng panibagong mall? Alright? Meron na pong dalawang malaki. Exactly. Hindi na kailangan yan Pagkatapos, pinapatay natin yung mga negosyante ng mga Olongapo, yung mga palengke natin, dapat sana, yan pinagbibigyan nila ng magandang panahon para ayusin. Para yung mga maliliit natin negosyante, matulungan. So, traffic. Isa pang bagay na hindi naintindihan ng mga tao ito. Pag halimbawa, ito yung Marikit Park. Pagka nilagyan mo ng SM yan, itataas nila yan ng 1 metro para makaiwas sa baha. Right? 1 metro, maybe even 1.5 meters. Ang tanong, saan pupunta ngayon yung mga tubig na dati-rati ay nandiyan sa may Marikit Park sa Civic Center? Magkakaroon ng tinatawag nating water displacement. So yung tubig ngayon, pupunta yan doon sa mga lugar na mga mabababa, katulad ng Ilicanyo, ng Fountain, ng De La Cruz Drive, even Rizal Avenue. Diyan pupunta ngayon ang baha. Which so is we are already nababaha na. Exactly. We are going to experience this. Unprecedented flooding. If we are going to have SM there with all the site development that we are going to do. And of course, yung traffic, talagang traffic. Alam mo, wala silang sinubmit na feasibility studies sa traffic at kung mangyayari nga yung pagtataas ng dyan sa SM, so talagang babahain. Wala silang feasibility studies na sinubmit sa sanggunian. Kaya yun ang isa sa talagang tinututulan namin ni Kagawad Tet Marsan nung pinapasa nila yan. Ito ang hirap pag yung namumuno, hindi nagpaplano, hindi pinag-iisipan, at hindi pinaghahandaan yung mga ganyan. Magandang pakinggan kasi na magkakaroon ng mga panibagong trabaho, di ba? Pero merong mga kasamang may mga kasamang problema din yan. At merong mga challenges yan. Yung mga yun ba na-address, na paghandaan, bago ipatupad? In a way, alam mo, Robert, parang nalinlang nga nila yung mga estudyante ng Gordon College. Kasi sasabihin nila, magtatayo tayo ng 7-story building. Aircon yan, meron yang elevator, etc. May wifi. Aircon bawat oras. Saan po yan? Doon nga sa Etot, 7-story building. SM nga ngayon, silong ng mangga ilalagay dyan ang plano nga dyan sa Gordon College, gawin nating university. At ang isang university, ang isa sa mga requirements niyan, ay talagang dapat merong open space, malaki ang space. Paano ka naman magiging university sa isang 7-story building? Yun yung sinasabi natin. Yung mga bata, pag nakakwentahan ni Mayor Paulino, talagang nagpapalakpakan wow, aircon na room, palakpakan yan, 7-story building, palakpakan. Nabola na naman. Nako, Sir Ferdy, Sir Edic, naubusan lang tayo ng oras pero hindi tayo naubusan ng gana, ha? At talagang ganang-gana pa tayo. At pinangako ko sa inyo, papag-usapan natin itong development dyan sa Marikit. Dapat dire-diretso pag-uusap dito. Susunod-sunurin natin yung pag-uusap dyan dahil malaki ang impact ng proyekto na to dito sa... Wala namang masama pag-usapan yan. Bakit hindi? Tayo yata yung nagiging transparent dito Hindi yung Paulino administration, di ba? Importante na malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari. Nasa inyo lahat ng kapangyarihan para ihayag kung ano ang totoo dyan sa mga taong bayan ng Olongapo. Bakit hindi nyo gawin? Di ba? Tama. So, Kagawad Edic, Kagawad Ferdy, salamat. Thank you, sir. Salamat sa pagpapaunlak at pagpapaliwanag sa amin dito sa mga issue na may kinalaman dyan sa SM Marikit Project. At aasahan po namin kayong muli na bumalik sa aming programa. Yan. Okay po, Janice, marami na naman tayo natutunan dito at marami, medyo tumaas ng konti yung hyper, BP ko. Mga blood pressures natin. Oo nga pero kalma lang, di ba? Mas maganda. Kalma lang. Hindi ko masabi dahil ako rin tension Ako na lang magsasabi, pwede. Kalma lang po. Oo. Nako, thank you Ayan, again. salamat po sa lahat at sa inyong pagsubaybay dito sa Bongga po. Makakaasa po kayo, papag-usapan pa natin to at babalikan natin yung issue na yan. Janice, paalam na tayo sa kanila. Bye-bye, everybody. Goodbye.
makulay ang tradisyon, mahalagang kasaysayan ng kahapon at